Magandang gabi sa bawat isa muli. May devotion tayo, devotional recap. At ngayon ay dito na tayo muli sa Kawikaan chapter 2. Verse 1 to 10 ulit yung ating babasahin. At maganda na balik-balikan natin yung ating devotion ng mga nakaraang buwan at nung nakaraang taon. At yun, umpisa na natin. Aking anak, ang pangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa ay pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa. Unawa ay bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iniingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga iyong maunawaan ang katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungan, matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahan dulot nitong kaalaman. At yun, muli, ang aking natutunan dito ay mula verse 1 ng chapter 2 hanggang 10 ay itong verse 1 to 5. Ipinapakita ng verse 1 hanggang 5 na kung tayo ay susunod sa mga itinuturo ng ating mga magulang, ng ating pastor, ng ating pastora, at kung pagsisikapan nating hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa ay pilit, at kung ito'y pipilitin nating makamtan, ito'y ating masusumpungan. Yung tinutukoy po ditong hanapin ang tunay na kaalaman, tumutukoy po ito sa pamumuhay na maayos. Yung wala kang naagrabyadong tao, yung nakaka-impluwensya ka sa kapwa mo sa mabuting paraan. Base po ito sa aking pagkakaunawa. At mahalaga na atin pong pakinggan at sundin ang mga itinuturo ng ating mga magulang sa atin. Kahit na tayo ay meron ng sariling kaisipan, mahalaga pa rin na tayo ay nagpapasakop sa kanila. Yun lamang po, na-share ko lang po muli. Yun po. Ngayon ay isusulat ko naman po siya. March 1, 6.
Yan. At ngayon ay dito na tayo sa observation. Na sa Kawikaan chapter 2, verse 1 to 5, ipinapakita dito na
At yun, mahalaga na tayo ay nagpapasakop sa ating magulang, kahit na tayo ay may sariling pag-iisip or may sariling desisyon, mahalaga na yung bawat desisyon natin sa buhay, mahalaga na isubmit din natin sa ating mga magulang. Sapagkat, nabanggit ko nga, alam ng ating mga magulang yung ikabubuti para sa atin. At kung hahanapin natin yung tunay na kaalaman, karunungan, yun ay ating makakamtan. Kung pagsisikapan natin maging mabuting kabataan, mabuting ehemplo, or mabuting halimbawa, kung tayo ay nagsisikap na magpakabuti, magpakabait, at yung mga bagay na natututunan natin sa ating mga magulang, sa ating pastor, sa ating pastora, kung hindi na-apply natin sa ating buhay, yun ay makakabuti sa atin. At kung yung mga bagay na yun ay na-apply natin sa ating buhay, kung tayo nagpapasakop sa ating mga magulang, sa ating pastora at sa ating pastor, kung tayo ay nakikinig sa kanila, kung yung mga bagay na itinuturo nila sa atin ay ina-apply natin sa ating buhay, tayo ay mapapabuti. At yun, mahalaga na masasakop tayo ng ating mga magulang, ng ating pastor at pastora. At lalo na ng ating Panginoon. At yun yung ilalagay ko dito sa application. Palaging makinig sa magulang. Alam naman natin na ang isang mabuting magulang, hindi yan magbibigay ng advice na ikapapahamak natin, ikakasira ng ating kinabukasan. Yun yung gusto kong iparating. Kaya mahalaga na tayo ay nagpapasakop sa ating mga magulang. Makinig tayo kahit na parang ang hirap unawain or mahirap intindihin yung gusto nilang iparating sa atin dahil kabataan nga tayo. Kumbaga, may alam tayo na hindi nila alam, na ang alam natin, ikabubuti natin yon, yung mga bagay na ating gagawin, ating desisyon, pero mahalaga na tayo ay nagsasabi pa rin sa kanila, humihingi ng advice sa kanila, sapagkat yung advice nila ay malaki ang maitutulong sa atin bilang kabataan, yung mga bagay na pagdidesisyonan natin, yun, malaki ang maitutulong ng ating mga magulang, ng ating pastor at pastora kung tayo ay nalapit sa kanila. Laging mag-church.
At yun, hanggang dito na lamang. At ito na yung aking isinulat dyan. God bless po ulit sa inyo pong lahat. Salamat dahil patuloy niyo po akong sinasamahan sa aking devotional recap, sa aking devotion tuwing gabi. At muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At dito na po tayo sa Isaias 17. At yun po, hanggang dito na lamang po.